Sumagot na naman ang Kamara de Representante sa mga sinabi ni Digong nung nakaraang linggo. Okay, wag daw pagbabantaan ang mga miyembro ng Kamara. Kaso nga lang mga kutsero, may problema yung statement nila. Pag-uusapan natin yan maya-mayang konti lamang. Pero bago natin gawin yan, as usual mga kutsero, unahin na natin to para matanggalan natin sa ating sistema ang pagpapasalamat natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. At kung gusto niyo po magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, gawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Ang gagawin nyo lang ay i-download ngayon at gumawa ng account at pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin naman sa Sendwave for all of your remittance needs. Ito na nga mga kutsero, nangyari, no? Basahin natin yung balita. House leaders clap back at Duterte and justify removal of VP's confidential funds. Ayan mga kutsero. Actually, mga kutsero, hindi naman na yata masyadong pinag-uusapan yung confidential funds ni VP. Parang ang nagsasalita na lang dyan talaga at patuloy na nagdadahilan dito ay ang Kamara de Representante. Nagre-react ba si VP Sara sa mga pinagsasabi niyo dyan? Wala, di ba? Pero kayo yung panayang kuda. Okay, sige. Ganito ang gawin natin. Basahin natin yung balita. Ito yung sinabi. The House of Representatives moved to strip and realign the 2024 confidential funds of several agencies wasn't done to insult Vice President Sara Duterte but rather to benefit the country. Yan. As usual, syempre sabihin nila, para sa bansa to. Para sa bansa talaga to. Sige na lang. Saan kayo happy? Sabi, thus said political party leaders in the House of Representatives in a statement kagabi, Saturday night. Even as these same leaders clap back at the Vice President's father, former President Rodrigo Duterte. Ito sabi. Nakakatawa to. Ano sabi? We leaders of all political parties in the House of Representatives take utmost exception to the remarks made by former President Rodrigo R. Duterte. Oh, they take utmost exception daw. Oh. Nabubisit daw sila. Hindi ron nila matatanggap yan. Sabi. Read the statement released by House Secretary General Reginald Velasco a few days after the elder Duterte thumped the legislature with his signature tough talk. As usual, alam naman natin si Digong, ganun talaga. Okay, ito daw. Tapos may mga paliwanag na ganyan. Mamaya natin basahin yung buo. Pero ito kasi yung problema. Ito yung problema sa statement na to. Neither the identities of the party leaders nor the political parties behind the statement was mentioned. Ang tapang-tapang nyo ay yung pakilala. Grabe kayo. Bakit? Pakilala kayo. Kung sino man sumulat nito, magpakilala kayo please para makita kayo ng sambayan ng Pilipino. Neither the identities of the party leaders nor the political parties behind the statement was mentioned. Velasco is the highest ranked civilian official. Take note, civilian official siya. Hindi siya inelect, hindi siya yung nahalal diyan sa Kamara. Siya po ay tawag dito, isa sa mga empleyado ng Kongreso. Yan. Pero siya yung pinakamataas na pwesto. Okay. Sabi, Velasco is the highest ranked civilian official in the House, which is one half of Congress. The other is the Senate. Okay, ang sabi, reports reaching Manila Bulletin on Sunday morning, October 15, kanina, bear that Lakas Christian Muslim Democrats, National Unity Party, Party List Coalition Foundation, Nationalist People's Coalition,
Nacionalista Party and Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan, PDP Laban, were behind the statement. Uy, sino kaya dyan sa mga partido na yan, no? This is very, very interesting. Masyadong generic kasi. Masyado ho kasing generic. Mga konsyero, majority ng nasa Kongreso ngayon ay parte ng Lakas CMD. Halos lahat. Majority rin, o marami din sa NUP, National Unity Party, miyembro ng Kongreso o ng Kamara. Marami rin sa NPC ang miyembro ng Kamara. Marami sa Nasyonalista. Maski sa PDP, marami ho niyan ang elected sa Kamara. So, ang nakakatawa dito, mga konsyero, at ang napakalaking problema nitong statement na to, kahit naglabas sila ng statement, parang wala lang. Kasi walang pinanghuhugutan ng otoridad. Diba? Parang ang lakas ng loob magsalita, ang lakas ng loob nilang maglabas ng ganitong klaseng statement, pero hindi nila kayang samahan ng muka. Atapang atao. Bakit ayaw nyo ba't ayaw nyo ipaalam sa taong bayan kung sino kayong lahat? Basahin natin yung statement. Actually, yung nandito kasi sa Manila Bulletin, medyo putol-putol pa yan. Ito yung kabuuan ng statement, no? Pinost ng isa sa mga writers ng Inquirer.net. Yan. Say natin. Kasi, syempre, Twitter, kulang-kulang na linya. May limitasyon sa characters. Ayan. We leaders of all political parties in the House of Representatives take utmost exception to the remarks made by former President Digo Duterte. Our institution, the House of Representatives, has been unwavering o hindi raw sila nagpapatumpik-tumpik in its dedication to the Filipino people. O drama-drama lang yan. Eto, di tayo. The decision to reallocate confidential funds to security agencies, especially in the context of escalating tensions with China, was taken in the best interest of national security. It is essential to understand that this decision was made for the benefit of the nation and not as a personal affront to any individual, including VP Sara Duterte Carpio. Okay, ang iniisip lang daw kasi nila ay yung kapakanan ng buong bansa. In terms of yung mga tumitinding tensyon dyan sa West Philippine Sea. Totoo naman yon. Walang masama doon. Go tayo dyan. Yung internal na insurgency, wala kayong pake. Yung internal na national security issue, wala kayong pake. Wala ang pake doon. Importante lang, West Philippine Sea na. Yung external. Kasi yun ang gusto kasi na Makabayan Block Tumutok tayo sa nasa labas para yung nasa loob magpatuloy ang problema. Ulit-ulitin ko mga konsyero kasi mauubos na ang CPP-NPA. Kaya ang gusto ng Makabayan Block ipatutok sa labas ng bansa lahat ng efforts ng national security. Huwag na natin pansinin yung nasa loob. Pero pag hindi natin pinansin, lalaki yan. Magiging problema uli yan. Magiging sakit ng ulo ulit yan sa nayon, sa mga kababayan natin nasa probinsya. Dadami ang insidente ng karahasan ulit sa mga probinsya. Ay, nako. Well, for the politics kasi, syempre may mga taong nag-aambisyon dyan sa loob. O di, bahala sila sa buhay nila. Basta, wala tayong ibang sisisihin kung hindi sila. Alampasan na natin yan. Alam na natin yan. Pati sa DA, etc. Tapos, eto. Casting these decisions in light of personal vendettas is a disservice to the diligent members. Diligent? Wow! Sipag. Sipag yarn. Diligent daw sila Diligent members of the House of the People. Wait. I don't think you are representing the people right now. Mukhang hindi nyo nire-representa ang taong bayan ngayon. So don't use this. Don't use this word na House of the People. No. You're not. You're not representing the people right now.
It is critical to remember that the pork barrel system, which former President Duterte alluded to, has been deemed unconstitutional by the Supreme Court. Totoo naman yan. Wala problema dyan. Totoo naman na wala ng quote-unquote pork barrel. Pero kamusta naman yung extraordinary funds natin dyan? Yung extraordinary funds na yon, lump sum appropriation din yan. Diba? Yun nga lang, may specific purposes, kahit lump sum. Pero lump sum, nonetheless. Para saan? Yung extraordinary fund. Puntahan natin kung para saan yan. Para dito yan. Extraordinary and miscellaneous expenses. Ayan. Ayan. Nasa GAA yan. Para saan? Para sa meeting, seminars, conference, official entertainment, public relations, educational, athletic, and cultural activities. Di ba? Para mga walang kwenta. Pang walang kwentang expenses ng House of Representatives. Tsaka bakit ayaw nyo ipakita yung mga yan? Yung liquidation ng mga yan? Bakit wala yan sa website ng COA? Our members are fully committed to respecting and upholding this ruling rather than making sweeping allegations to the media. We advise the former president, if he has tangible evidence of wrongdoing, to present it to appropriate authorities. Di ba ito rin yung sinasabi namin tungkol sa mga akusasyon nyo kay VP Sara? Lalo na sa mga akusasyon ng mga Makabayan Black. Kung merong bagay na illegal, kung meron mang illegal na nagawa ang vice president natin, kasuhan nyo na. Tapos binabalik kay Digong, no? Binabalik kay Digong. Puntahan natin tayo. Ito yung pinaka nakakatawa sa lahat. Regarding the criticisms around the extraordinary and miscellaneous funds, yan, gusto ko to. These are not only standard budgetary allocations meant for official functions and duties, but are also transparent and open to scrutiny. In fact, these funds are subject to the rigorous oversight of the Commission on Audit, the constitutionally mandated body responsible for examining all government expenditures. O yan. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. It is worth noting that per COA, the House of Representatives passed all level of audits. There were no red flags, no disallowances, and no suspensions, a testament to our commitment to fiscal responsibility and transparency. Wait lang. Ito ba yung pinagmamalaki nyo? Wait. Ito? Yan. Ito yung pinagmamalaki nyo. Ayan. Kung House of Representatives. Wait lang. Ito ba yung pinagmamalaki nyo? Statement of audit suspensions, disallowances, and charges. Ito ba yon? 0. Wala kaming notice of suspension, wala kaming notice of disallowance, wala kaming notice of charge. Sige. Walang problema. Nasaan yung nito, auditor's report? OVP rin, walang notice of suspension, notice of disallowance, notice of discharge, notice of charge. Sabihin, wala siyang auditor's report. Office of the President, wala rin siyang notice of suspension, notice of discharge, and notice of charge. Pero wala siyang auditor's report, ibig sabihin, bakit sila meron? Kaya wala. Ano yung ibig kong sabihin, mga kotsero? Paita ko sa inyo. Paulit-ulit ko na itong ipinapakita every time pinag-uusapan yung extraordinary funds na yan. Napakasimple lang naman ang gusto nating makitang lahat. Hindi natin kailangan makita to. Kasi karamihan ng ahensya ng gobyerno ay may ganito. Office of the President, merong ganito. Diba? Office of the Vice President, may ganito rin. Itong statement of audit suspensions. 0, 0, 0, 0 din lahat yan. So this is practically irrelevant. Walang kwenta to. This is a nonsensical and irrelevant document pagdating sa usapin nitong extraordinary funds nila. Ano po ang kailangan nating makita? Tulad nito, papakita ko sa inyo. Kasi parang dinadaan tayo sa propaganda, ginagawa tayong tanga lahat Nabubisit ako pag ganyan Ayokong ginagawa tayong tanga. For example, ito, Office of the President. Ito na lang, para patas, di ba? Office of the President.
meron dapat ganito na makikita. Office of the President Executive Summary and Office of the President Annual Audit Report. Specific para sa Office of the President. Walang ganyan na nakapost dito sa COA website tungkol sa House of Representatives. Walang ganyan. O mag-click tayo ng isa. Ito na lang, Executive Summary para simple. O, di ba? O yan, pwede i-preview na lang natin para kitang-kita nyo rin na dyan ko nakuha sa website ng COA. Nakikita nyo ho to. Ito Executive Summary na to. Ito, papakita ko sa inyo. Lalakihan ko para ano. Ay, ayaw nung malaki. Sige, liliitan uli natin kasi ayaw niya nung masyadong malaki. Ito ho, Executive Summary. Makikita ho dito lahat ng sinabi ng COA or ng auditor ng COA tungkol sa mga gastos ng Office of the President. Makikita niyo yan dyan lahat, pati yung target nila. Target for calendar year 2022. Financial highlights. Ito yung assets, pera, na assets na meron ng OP, liabilities, mga bayarin ng OP, ng Office of the President, net assets and equity. Pag sinubtract mo yan, ito na yung makukuha mo. Net assets. Walang ganito para sa House of Representatives. Per congressman ha, walang ganito. Wala. Nasaan kaya yung ganito nila? Ang pinaka-importante dito sa auditor's report na to, mga kotsero, ito, yung auditor's report on the financial statement. At saka itong summary of significant observations and recommendations. Ano po itong summary of significant observations and recommendations? Ito po, mga kotsero, yung mga nakita ng auditor na problema sa kung paano ginagastos ang pera ng bayan ng opisina ng presidente. Wala pong ganito ang House of Representatives sa COA website. Wala pong ganito. Dito makikita mo agad Ayan, no? Kita mo agad kung saan ginastos yung pera, tapos kung ano yung pagkakamali ng House of Representatives. Wala. Dito sa OP meron, Office of the President meron. Pero sa House of Representatives, wala silang ganito, mga kotsero. Ano ang makikita nyo? Ipapakita ko sa inyo kung ano lang ang makikita nyo dito. Okay, sa reports, itemized list of expenses for each senator and member of the House of Representatives. Yan, itemized list lang yan. Yan lang ang makikita nyo. Tapos, kapag nakuha nyo to, ano ang makikita nyo? Etong dalawa, hindi pa nga updated 2020. Itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each House member for calendar year 2020. Hindi pa nga updated 2020 lang yan preview natin para alam nyo nang galing sa website ng COA. Ito lang makikita nyo. Yan lang. Walang detalye dyan. Puntahan natin ulit, Romualdez. Ay, hindi pala yan dyan makikita. Dito pala dapat. Pupuntahan natin yung Romualdez. B, C, D, E. Alphabetical naman to Ayan, Romualdez, Ferdinand Martin G. Ayan, Congressman. Ito lang makikita mo. 3,542,000. Saan yan? Para saan yan? Basic salary. Tapos, consultant, contractual consultants, 4 million. Sino yung consultants na yon? Ano yung nasabi ng COA tungkol sa consultants? Consultative local travel, 1 million. Yan, ganyan lang. Walang detalye. So mga kotsero, ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, nakatago yung audit ng per representatives. Hindi po nila nilalabas. Bakit? Yun ang tanong. Bakit hindi nilalabas yung resulta ng audit ng bawat miyembro ng Kamara? Ba't hindi nyo i-publicize to? So, itong sinasabi nila it's worth noting that per COA, the House of Representatives passed all levels of audits, there were no red flags, etc., etc. This is worthless, kung tutuusin. This is worthless. Walang kwenta to. Kasi ulitin ko nga, mga kotsero, halos lahat ng ahensya ay may ganito.
Eto mga kutsero, para saan ba ito? Etong dokumento na to. Ikinukwento lang nitong dokumento na to mga kutsero, kung merong nakitang malala na paggamit ng pera ang ang COA. Yung malala talaga, as in yung talagang labag sa batas. Kapag may nababalitaan tayo, halimbawa, nagruling ang ombudsman o ang Sandigan Bayan na sa ganitong tao, kailangan ibalik yung pera na whatever amount. Itong politiko, kailangan ibalik yung pera ng ganitong amount. Ito yun. Ito yung ibibigay sa kanila. Ngayon, mga kutsero, bago pa umabot sa ganung punto, nagkakasuhan na sa ombudsman. Nagkakasuhan na sa Sandigan Bayan. Minsan, umaabot pa yan ng Korte Suprema bago maging final and executory. So, ibig sabihin, paabutin pa natin ng Supreme Court bago natin alamin kung saan ginagasta ang extraordinary funds. Huwag naman ganun. Naglolokohan na tayo pag ganyan. Kaya itong statement na to ng what do you call this? Kongreso. It's really irrelevant and unimportant kung tutuusin. Lalo pa, mga kutsero, na walang naglakas ng loob na magpakilala kung sino ang sumulat nito. Wala yun. Neither the identities of the party leaders, pero ngayon hindi naman kinumpirma yung political parties. Pero meron daw mga report kay Manila Bulletin na nagsabi na ito daw yung political parties. O sino dyan sa mga yan? Sino sila? Sino sa Lakas? Sino sa NUP? Sino sa PCFI? Sino sa NPC? Sino sa Nasyonalista? Sino sa PDP ang nagsulat niyan? At ang mga uma-agree dyan. Bakit ayaw nyo lumabas? Natatakot kayo na mabash kayo ng taong bayan? Gawa-gawa kayo ng statement tapos ayaw nyo maglakas ang loob lumabas. Diyos ko, nakakaloko yan. But anyway, mga kutsero, isa lang po ibig sabihin nito. Nagiging defensive si House of Representatives doon sa kanilang extraordinary funds. Bakit? Nung huling, by the way, may narinig akong balita, pakita ko lang sa inyo. Nagbalik daw ng 4 billion plus si Martin Romualdez. Wala tayong alam doon na documentation noon. Although, meron documentation, mga kutsero, it could be true, but meron din tayong documentation na gumastos ng 4.98 billion ang House of Representatives noong 2022 ng kanilang extraordinary at miscellaneous expenses. Ayan, extraordinary and miscellaneous expenses, 4.98 billion pesos. O nasaan yung audit neto? Pakitingin naman para malaman kung totoong tama ang paggastos. Or pwedeng tama pero doon sa walang kwenta. Tulad ng ano yung mga walang kwenta? Meetings and seminars, official entertainment, public relations, cultural activities. Di ba? Ito, pwede mong pailusot to kahit paano charitable institutions. Pero public relations talaga? Official entertainment talaga? Migil kayo. Inuuto tayo ng harapan itong mga to. Ano na nakakabwisit dito actually? Hindi ko na nga dapat papansinin to. Kaso nga lang, nung nabasa ko yung statement, parang, ay, nakakaloko yan. Naglolokohan tayo dyan. Ba't ganun? O di naman tratuhing tanga mga Pilipino. Hindi ho tanga mga Pinoy. Hindi ho kami tanga. O di ho kami tratuhing tanga. Nakakainis. Anyway. Hanggang dito na lang po tayo sa video na ito, mga kotsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa Facebook page po natin. Paki-follow na rin yan. At paki-share po itong video na to kung gusto niyo po ikalat ang ating mga pinag-uusapan dito sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye!